Ang buhay may asawa ay isa talagang roller coaster ride. Maraming ups and downs, ngunit ganun pa man, walang bagay na hindi kakayanin ng mag-asawa basta't palagi sila nag-uusap at magkatuwang. Ayon nga sa kasabihan, ang pag-aasawa ay hindi mainit na kaning iluluwa natin kapag napaso tayo. Isang bagay yon na sagrado at kailangang ipaglaban hindi lang minsan, kundi araw-araw. Dear Amihan Stories present My Surprise Annulment to the Billionaire. Written by Eya. May sasabihin ako! Bungad ng kapatid ni Ivy na si Aika pagkasagot niya ng tawag. Napaayos ng upo sa bench si Ivy. Tumambol ang puso niya nang mahimiga ng pangangatal sa tinig nito. Ano yun? Kabadong tanong niya. Walang ano-ano'y tumili si Aika. Aika, ano nangyayari dyan? Buntis ako. Buntis ako. Magiging tita ka na. Correction, tita Ninang para magkumari na rin tayo, ate. Walang hiya ka talaga kung inatake ako sa puso. Sermon niya at napatali na rin. Alam na ba ni Rafael? Hindi pa. Kanina lang ako nag-test eh. Ilang araw na rin akong delayed eh. Surprise ko sa kanya sa Monsa rin ang kasal namin. Maya-maya pa ay narinig niyang humahagulhol na ang kapatid. Wow, ganito pala maging buntis. Tatawa-tawang dagdag pa ni Aika. Alagaan mo sarili mo ah. For sure, matutuwa niyo si Mommy lalo na si Daddy. Naunahan pa kita. Ang tagal niyo kasi ni Kuya Baron. Speaking of, di ba wala kang klase kapag weekends? Kinokontak ko pa naman ang landline niyo kanina. Ang sabi ni Kuya Baron wala ka raw. Nasaan ka? Siyang sumagot? Ah, oo. Bakit? Wala naman. Nasa meeting siya kanina eh. Umuwi pala siya. Oh, ikaw. Nasaan ka? May pinuntahan ka raw. Sandaling luminga si Ivy sa paligid. Ano bang irarason niya? May tinignan lang akong potential location. You know, matagal ko ng pangarap ang magka-learning center. Sorry, kailangan ko nang ihanga pa. Take your eye ka ha? Dumoble tuloy ang bigat ng dibdib niya. Bye, Teacher Ivy! Hiyaw ng mga bata kasama ng mga yaya nito. Pilit siyang umiti sabay kaway sa mga ito. Kanina pa siya nagpapalipas oras sa playground malapit sa village nila. Hindi mawala sa isip niya ang sagutan nila ni Baron kagabi. Pinakasalan kita because I thought we have the same views in life, Ivy. Because you thought we have the same views? Same views, Baron? Hindi dahil mahal mo ko? Bilang sa kamay ang argumento nilang dalawa. But last night was the heaviest fight they ever had. Dumagdag pa sa inis ni Ivy na hindi pa man sila tapos mag-usap, ay umalis na si Baron para sa business meeting nito. Masyado pa akong na-excite sa idea ng kasal. Nasa gaya niyang bilyonaryo ako matatali kaya hindi ko na-consider na maayos. Nagigilty niyang bulong. They're entirely different from each other. Public elementary teacher siya at si Baron Lopez, CEO ng sariling investment firm nito. Family-oriented siya habang si Baron, independent at career-focused. Middle class siya habang elite naman ang lalaki. Sa kabila ng ganoong kalaking pagkakaiba, ay nakahanap sila ng common ground. Puwera sa isang bagay na napagkasunduan nila noon until she had a sudden change of heart. Nang maikalman sarili ay umuwi na rin si Ivy. Himalang naabutan niya pa ang asawa. Where have you been? Your sister called earlier. I just reasoned out na may pinuntahan ka. Sa lubong ni Baron. Nag-usap na kami. Tipid niya ang sagot. So, ako, kailan mo kakausapin? Kanina mo pa dinidismiss ang tawag ko. We're done talking last night, weren't we? Ramdam niya ang awkwardness sa mga kasambahay dahil sa kanila. Biglang nahiya si Ivy kaya pumanik siya patungong master's bedroom para pribado. Hindi pa tayo tapos mag-usap. Alam mo naman pala. What exactly is your problem? This is frustrating. You know me so well, Ivy. Alam mo ayoko ng pinaguhula ko. Say it clearly, please. Hinabol nito ang paghakbang niya sa hagdan. Sakalang siya humarap dito nang nasa kwarto na sila. I already did. Malinaw kung sinabi at anong reaksyon mo. Akala mo pareho tayo ng views sa buhay. Kaya mo ako pinakasalan, remember?
I didn't mean to phrase it that way. No! You were exact with what you're trying to say. Naiintindihan ko. Kasi nilinaw mo naman nung una pa lang. And I agreed because I want to marry you so much. It's just that I realized I want more. Naiiyak niyan sambit. From the start, Baran has been honest with her. Ayaw nitong magkaanak. Dala ng excitement, go with the flow lang si Ivy. Pinangako pa naman niya na pareho sila ng mentality. Anya, mahirap nga naman na maging magulang kahit gaano pa kayaman ng tao. I realized I want to be a mother. Gusto ko rin ang sariling anak, Baron. Nagsalubong mga kilay ng asawa. Masyado siyang carefree sa buhay. Kahit sa career, hindi niya plinano na maigi. Sadyang pulos teachers ang nasa angka ng mga merkado, kaya nag-teacher na lang din siya. Naging tulay pa yon para magkakilala sila ni Baron nung mag-host ang kumpanya nito ng financial literacy training para sa mga guro. Hanggang sa isang araw, nagbago ang ihip ng hangin para sa kanya. I thought teaching sucks. As years go by, napamahal na rin ako sa trabaho ko, lalong-lalo na sa mga bata. Bigla na lang sumingit sa pangarap ko magpatayo ng learning center for indigent children. Then I started imagining what our lives would be like with kids. Paliwanag ni Ivy. Pakiramdam ko, masasaya tayo. Ang mga kaibigan ko may mga anak na. Pati kapatid ko, naunahan pa ako na magbuntis. I'm now 29, Baron. Like what they say, women have biological clock. Hindi pa natin pwedeng isama to sa plano, Han? Dagdag niya pa. Tanging katahimikan ng sinukli ng asawa. I love you, Baron. Anya. And I love you more. Sagot nito. Kinabahan siya sa mapanuring tingin ng lalaki. Akmang uulitin niya ang tanong nang tumunog ang cellphone nito. I'm sorry, kailangan na ako sa meeting. I have to go. Paalam agad ng asawa saka humalik sa kanya. Dismayadong sinundan niya ng tingin si Baron. Ramdam niyang hindi nito nagustuhan ang paliwanag niya. Parang kasalanan patuloy niya na siya pa itong porsigido magkaanak. Happy Teacher's Day, Teacher Ivy! Hiyaw ng klase niya sa umagang yon. Lunes na naman ulit. Hindi siya makapaniwalang nag-effort ang mga grade 3 students niya na bumili ng cupcake at bulaklak. Substitute siya sa klase habang nasa maternity leave ang advisor ng mga ito. Thank you mga anak! Bulalas niya. Thank you sa pagtuturo, teacher. May song po kami. Parang matutunaw ang puso niya habang kinakantahan siya ng mga bata. Muntik niya pang makalimutan ang special celebration para sa mga guro. Puno ng pagbati ang araw na yon. Happy Teacher's Day, Ivy! Bati ng mga co-teachers niya sa faculty. Sa inyo rin, teachers. Anya. One of the things why I love my job. Biro pa ni Teacher Bianca. Nagtawanan sila na makitang parehong puno ng mga regalo magkatabi nilang mesa. Kahit greetings lang okay na no, parang ang bigat sa dibdib kung etsapwera ka sa estudyante mo. Sinabi mo pa. Excuse me po, delivery po kay Teacher Bianca. Anang isang staff na may buhat na malaking buke. Nagpaulan ng tukso ang buong faculty. Nako, itong si Teacher Ivy ang inaabangan ko. Big time pa naman ang asawa. Hindi ko pa rin nakakalimutan na nabingwit mo si Mr. Lopez sa dami natin sa conference. Komento ng matandang guru doon. Si Madam naman bitter pa rin. Pangasar dito ng ilang kasama. Umani yon ang tawanan. Madam talaga ito oh. Biro ni Ivy sabay flip ng buhok. Saksi ang lahat sa relasyon nila. Mula sa panliligaw ni Baron hanggang sa magarbo nilang kasal. 2 years silang nasa boyfriend-girlfriend stage. Habang 1 taon namang married. Alam niyang may mga nag-aabang din kung magtatagal sila o hindi. Kaya takot siyang mahalatang may problema sila ngayon ng asawa. Nang matapos ang araw na yon, ay sinundo siya ng personal driver. Swerte talaga ni Ivy. Pahabol pa ng ilang co-teachers niya. Ingat kayo! Paalam niya. Nawala ang ngiti niya na makapasok sa kotse. Kuya, nasa bahay na ba si Baron? Wala pa po, madam. Tanging text messages ang natatanggap niya sa asawa.
Lahat ay tungkol sa business meetings at I love you. Inaksaya ni Ivy ang buong gabi sa lesson plan. Nakatulog siya sa bedside table. Naalimpungatan lang ng may dumamping halik sa kanyang pisngi. Han, I'm sorry I woke you up. Sasakit ang likod mo dito. Si Baron yun. You're home. Bulilas niya. Nag-dinner ka na ba? Kanina pa. Akala ko hindi ka uwi. Nauna na ako. Hindi niya naitago ang bitterness doon. Bagay na mukhang napansin ng asawa niya. I'm really sorry, honey. Babawi ako. Tila nilipad lang ng hangin ng argumento nila noong nakaraang gabi. Hindi na ulit yun naungkat. Wala pang ang sagot si Baron sa tanong niya. Ano bang pwedeng dahilan kung bakit ayaw nitong magkaanak? Successful naman ang lalaki at may sarili ding pangalan. Ngunit marahil ay siyang mali dahil padalos-dalos siya. Hindi niya nirespeto ang pinag-usapan nila bago sila ikinasal. But she has been curious. Ano bang posibleng rason? Ayaw ba nitong maging mas masaya sila? Baron, hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Panimula ni Ivy. Abala ang asawa sa pagbihis. Ang alin? Anito. Iniiwasan mo ba ako? Sinasadya mo bang magpakabisi sa negosyo mo para maiwasan mo ang tanong ko? Ivy, we're in the middle of the night. Kauwi ko lang sa trabaho. Pagod ka, pagod din ako. The last thing I want is to argue with you right now. Sigaw ni Baron. Agad na nangilid ang kanyang luha. Noon lang siya nito na pagtaasan ng boses. Imbes na sumagot, tinalikuran niya ang lalaki para mahiga sa kama. Simpleng sagot lang naman ang kailangan ko. And it's about us having kids. Huwag mo sabihing nagdadalawang isip kang maging nanay ako ng mga anak mo. Bulong niya sa sarili. Nakakababa na nga sa sarili niya na siya itong babae. Siya pa nagpipilit dito ng usapan. Para ba nagmamakaawa siyang buntisin ito? You married me because you thought we have the same views. Ulit niya. Ivy. Frustrated itong bulong. Pinigilan niyang humikbi na yakapin siya ng asawa. Please understand. Akala ko nagkakaintindihan tayo. Akala ko wala pa sa plano natin to. Until so suddenly, you change your mind. We're not on the same page anymore. Hindi kita iniiwasan. I am just confused and tired to talk about it now. Tama ka. Gabi na. Magpahinga na tayo. Pigil niya rito. Ilang gabi na siyang natutulog ng may sama ng loob. Sinusubukan niyang ungkatin ang usapan pero kalaunan, nawala na rin siya ng gana. I noticed, maraming regalo sa kwarto. Pagbasag ni Baron sa katahimikan, sabay sila nag-almusal ng umagang yon. Weekend kaya hindi niya kailangan magmadali. Teacher's Day ng Lunes, tipid niyang sagot. Rinig niya ang mahina nitong mura. Sorry, Han, I forgot. Okay lang. Iyon lang at natahimik na sila ulit. Napahinto si Ivy sa pagsimsim ng kape. Kanina pa nakatitig sa kanyang asawa. I know you're busy. Okay lang talaga. Pangumbinsi niya pa. Bakit ang cold mo kung ganun? It's killing me, Han. Umiwas siya ng tingin. Na-stress lang din ako sa paperworks. Maraming deadlines. How about we go on a trip? After all this. Suwestyon ng asawa niya. Tila nabuhayan ng loob si Ivy. Of course. Sa tingin ko rin, kailangan nating mag-unwind. I love you. Nakangiting sad nito. I love you more. Nakangiti na ring Anya. Siguradong tamang pagkakataon yun para makapag-usap sila ng masinsinan. Lalo't wala ng trabahong gumugulo sa isip nila. Aminado naman si Ivy na may mali din siya. Her decision was aggressive and selfish. Ni hindi niya na-consider na mabibigla ang asawa niya gayong wala yun sa plano. Hinayaan niya muna ang deadlines kinagabihan. Siya mismo naghanda ng steak para sa dinner. May wine at candlelights pa sa mesa. She even wore her red dress for that night. Dali-dali niyang sinagot ang tawag ng rumihistro ang endearment nila ni Baron. Han, pauwi ka na ba? Excited niyang saad. About that, I've had an urgent meeting right now. Ganun na lang ang panlulumo ni Ivy. Tila nag-shutdown ng tainga niya at hindi na pinakinggan ng asawa hanggang sa matapos ang tawag. Ate, pwedeng paisa po nito. O kung gusto niyo, sa inyo na lang po. Utos niya sa kasambahay. Kinalma niya ang sarili na magising.
Lunes na naman, hindi pwedeng wala siya sa mood. Good morning, ma'am. Bungad ni Sir Jason, co-teacher niya. Good morning, sir. Bati niya rito. Kaka-transfer lang ni Sir Jason galing sa ibang school. Professional itong makisama at early bird din katulad niya. Nakita mo na yung memo? Sasali ka ba? Tanong nito. Memo? Late bang na-send? Wala akong nabasa sa group chat kagabi eh. Kani-kanina lang. May NGO na gustong maging partner ng school. Naghahanap sila ng teacher volunteers para magturo sa mga out-of-school children sa summer. That's good. Ichi-check ko. Thank you, sir. Ang gandang initiative nga eh. Nag-sign up ako agad na mabasa ko. I love kids so much. Kaya nabibigatan ako sa sitwasyon ng mga bata sa kalye. Sorry ma'am, nakakaya. Napakwento na. Okay lang, sir. Wala nakakahiya sa sinabi mo. I agree with you actually. Ako naman, if I acquire enough resources, pangarap ko rin talaga magka-learning center para sa mga batang walang maayos na access. Plano pa lang ang meron ako eh, parang imposible ngang isipin. Pero ma'am, bilyonaryo ka naman. Ang asawa ko, hindi ako, pero supportive naman siya. Kung magkaka-learning center ka ma'am, mag-volunteer ako. Napangiti si Ivy. How nice, sure. Samantala ay mabigat ang mga hakbang ni Baron papasok ng bahay. Parang mahuhulog ang mga mata niya sa puyat. He hasn't slept since last night. Matapos ang late night meeting at pag-overtime sa kumpanya, nagmaneho na siya pauwi sa mansyon. Sir Baron, kahatid pa lang ng driver kay Ma'am Ivy, hindi na po kayo nagpang-abot. Anang kasambahay. Nakita mo ba siya kagabi? Mukha ba siyang galit? Nag-aalala niyang tanong. Sir, may date yata kayo ni Ma'am. Nagluto po kasi siya ng steak, may wine at kandila pa nga sa mesa. At saka nakaporma po si Ma'am eh. Kaso hindi ka umuwi kaya kami na lang ang kumain. Hindi napigilan ni Baro na magmura. Sorry, excuse me. Anya sa kasambahay saka nagtungo sa kwarto. Minasahe niya ang sentido habang nagbibihes. Was that a surprise for me? Bulong niya sa sarili. Lumala ang kaba niya nang masigurong galit si Ivy. Katatapos pa man lang din ang away nila, dinagdagan niya agad ang atraso sa asawa. Gumugulo ang focus niya kapag hindi sila magkasundo. What he loves most about Ivy is that she's carefree. Parang walang problema at masaya lagi. Iba sa mga babaeng nakilala niya na tila gusto siyang itali agad at gawing ama. Si Ivy, hindi ganun. Kahit kailan, hindi niya naramdaman na nasasakal siya kapag kasama ang babae. Loving Ivy feels like freedom for him. All this time, nakaprogram sa isip niya na parehong ayaw nila mag-anak. Kaya ikinabigla niya ang pagbabago nito ng isip. Takot siyang sabihin na hindi pa siya handa. Takot din siyang isipin na tila nagiging magkaiba ang landasin nila. Kinahapunan ay nagpasya siyang sunduin ng asawa. Habang nasa biyahe ay tinawagan siya ng project manager. Sir, good news. The supplier finally agreed. Papalitan daw nila ang defective computers. Although another week of delay, ipapadali nila ASAP. We informed them of the possible lawsuits kung hindi nila tayo babayaran para sa damaged units. We also just secured a building permit from the Municipal Engineer's Office. This is the progress so far, sir. Balita ng project manager sa tawag. Thank you. Keep me updated. Sagot ni Baron. Laking kabawasan yon sa frustration niya. Bawat urgent meetings at pag-overtime, lahat ng yon ay para kay Ivy. Sinilip niya ang oras sa wristwatch. Saktong 5:00 na makarating siya sa Avenida Elementary School. Gusto niyang bumawi sa asawa. Hindi pwedeng hindi matuloy ang date at sorpresa sana nito. Good afternoon, Mr. Lopez. Nag-aayos na lang po ng papeles si Teacher Ivy sa faculty room. Bati ng matandang guro nang mamataan siya sa parking lot. Thank you, ma'am. Anya. Mabilis na umakyat ang inis sa ulo niya matapos mamataan ng asawa na nakikipagtawanan sa lalaking co-teacher nito. Iniiwasan niya maging seloso. Secured siya palagi kay Ivy dahil na rin sa nature ng trabaho nito. Bahay at eskwela lang naman ang asawa. Pero nakaugat na yata sa puso niya ang insecurity. Han! Bulilis ni Ivy. Mauna na ako, ma'am. Mr. Lopez. Paalam ng kasama nito. Sa halip na sumagot, pinagbuksan niya ang asawa ng pinto bago umikot para sa driver's seat. I was worried that you're mad at me. Is he new?
Anya sabay maniobra ng manibela. Sino? Si Sir Jason? Oo, nag-transfer siya from a nearby school. Tumango siya. I'm sorry, I wasn't home last night. Sinayang ko ang preparations mo. Let's go out for dinner? Sinabi pala sa'yo ni Yaya. Hayaan mo na. I understand that you're busy. Sa bahay na lang siguro tayo, Han. May tatapusin din akong report eh. Ang lawak ng ngiti ng asawa kanina kasama ang Jason na yon. And to think na araw-araw na nagkikita at nagkakausap ang mga ito, paano kung ma-develop si Ivy dito? Pilit na inalis ni Baron ng selo sa isip niya. Masaya akong may good dynamics kayo ng co-teachers mo. Bigla niyang turan. Thankful nga ako eh. Iba-iba kami ng edad pero professionally speaking, we get along together. Sina Teacher Bianca at Sir Jason lang yata yung kaedaran ko eh. By the way, there's this NGO na magkakonduct ng education drive this summer. I'm planning to volunteer pero may summer trip din tayo. Palatak ni Baron na wala sa isip niya yon. Bakit, Han? I haven't planned it yet. Hindi ko na-adjust ang schedule ko. Gagawa ko ng paraan. Wala akong alam sa negosyo, Baron. Gaano ba kalala ang problema ng operation sa company mo? You've been so stressed out. Palagi kang overtime, plus late night meetings. Ang hirap namang maging clueless. Han. Nahihirapan niyang tawag na magbago ang tono ni Ivy. Bakit feeling ko hindi pa kita masyadong kilala? Did we rush our marriage? Kaya tayo nagpakasal kasi nasa tamang edad na tayo, di ba? Supposedly, settled down na tayo. Bakit parang bumalik ako sa dati na fini-figure out ko pa rin ang lahat? Parang binigwasan ng dibdib niya na marinig ang asawa. Oo, nasabi mong ayaw mo mag-anak. I've been wanting to ask. Bakit? Kasi baka makasagabal sa career mo? Sa bagay, itong tayong dalawa pa nga lang, nahihirapan na tayo eh. Iritadong sabi ni Ivy. Ivy, honey, I'm sorry. He is always decisive and confident. Noon lang siya kinabahan ng malala. Kinabig niyang manibela papasok sa village. Bababa ako. I think we need space. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ivy, don't do this. Nagmamakaawa niyang bulong. Sa kabilang banda ay hindi makahinga si Ivy sa sobrang paninikip ng kanyang dibdib. Hinayaan niyang lumobo ang kanyang mga hinaing na sa kaunting tensyon, agad na pumutok. Nakahinto sila ngayon ilang distansya mula sa entrance arc ng village. Han, ayong mag-away tayo. Pakiusap ni Baron. Yun nga ang problema. Isang taon pa lang tayong kasal pero lampas at 10 daliri ko mga away natin. Pagod ka na agad. Isang taon pa lang, pagod ka na agad. Anang asawa niya. Kasi nga paulit-ulit. I feel like we're delaying the inevitable. Mag-aaway at mag-aaway tayo, dinadaan sa limot kaya hindi natatapos. Alam mo may problema, Baron, at iniiwasan nating pareho yun. Magpapanggap na lang ba tayong okay lang ang lahat kahit naman hindi? Hindi ako nagpapanggap. I thought we're good. So ikaw itong nagpapanggap? Angil nito. Wow! How is this on me? Buti sana kung kinikim-kim kong worries ko eh. Ilang beses ko bang sinabi sa'yo? Tumatanda na ako, Baron. Gusto kong mag-anak. I realize I want to have my own kids. Hindi ka mape-pressure kasi lalaki ka naman. Anytime you want, pwede kang mag-anak. Paano ako? May hangganan lang kung kailan ako pwedeng mabuntis. Imbis na bigyan mo ako ng sagot, iniiwasan mong usapan, hindi pa ako ready, Ivy. Sandali siyang natahimik. Hindi ka ready? O hindi ka lang ready sa akin? Diretsuhin mo ko. Garal-gal ang boses ni Ivy. Unti-unting nabiyak ang puso niya. Mabilis niyang pinalis ang luhan tumulo sa kanyang pisngi. I'm always sure about you. I love you, that's why I married you. No! Hindi yan ang sinabi mo. Pigil niya kay Baron. Ang sabi mo, you married me because you thought we have the same views. I'm sorry kung nagbagong isip ko, okay? Matanong ko lang din para malinaw. Kasi ako sigurado akong mahal kita eh. Yes, you're a billionaire. Magiging ipokrita ako kung sasabihin kong hindi yun factor. Siyempre, malaking factor yun. Pero mahal kita bilang ikaw. Ako, Baron, mahal mo ba talaga? Or you only wanted me for a wife because I'm convenient? Kasi sa lahat ng views mo, sang-ayon ako. Ivy, please. Nag-uusap lang tayo kanina. Paano nag-aaway na naman tayo ngayon? Because we never settle it.
Ayaw mong pag-usapan kaya tatahimik ako. Hindi matatapos to dahil umiiwas ka. Why don't you just answer me? I always love you. Everything about you. I never imagined that I would be a father. Hindi pa ako ready, Han. Pinoproseso ko pa tong gusto mo. Sarkastiko siyang natawa. Sana pala, hindi mo na tayo nagpakasal. Anya, sabay tulak sa pinto. Hindi alam ni Ivy kung anong magiging reaksyon niya. Siya to humingi ng space sa asawa pero imbes na malinawan, ay lalong gumulo ang kanyang isip. Ni isang text o tawag, wala siyang natanggap mula kay Baron. Pansamantala ay nagrenta muna siya ng apartment. Ayaw niyang may makaalam tungkol sa sitwasyon nilang mag-asawa. Baka na-realize niya na tama ako. Na sana hindi muna kami nagpakasal. Nasasakal ko na siya. Magkaiba na kami ng opinyon. Baka nagsisisi na rin siya sa dami ng babae. Ako pa ang pinili niya. Umiiyak na usal ni Ivy. Dala ng emosyon, ay desidido siyang makipaghiwalay na rito. Ngunit wala naman siya sa sarili mula nang mag-file ng annulment. Sana, isinama mo si Kuya Baron ate. Si Aika yon. Busy eh. Alam mo na, businessman. Alibay ni Ivy sa kapatid. Binisita niya si Aika na nooy masela ng pagbubuntis. Nagpresenta siyang mamalagi at bantayan ito. Doktor ang asawa nitong si Rafael na morning shift sa ngayon at helper lang ang kasakasama ng kapatid niya. Bakit mugtuyang mga mata mo? Sabay pa nilang tanong. Ako ang una nagtanong, buliles ni Ivy. Ako kaya? Kung may problema ka, sabihin mo agad makikinig ako. Assurance niya pa. Kulang na lang ay kaltukan siya ng konsensya niya. Siya nga itong dinadaan na lang ang heartbreak niya sa pagtuturo. Nang mag-follow up siya sa public attorney, wala pa raw response si Baron. Ibig sabihin, posibleng mapabilis ang hatol kung wala itong pagtutol. Ayaw niya na mag-isip. Gusto niya na lang mamanhid ng dibdib niya. Medyo nai-stress ako. Ayaw pa rin sa akin ng parents ni Rafe. Yung ex niya ang gusto nila. Mapait itong natawa. Sinabi nila yon? Maluha-luha si Aika. Ewan ko ba? Nakuha nilang bumisita para lang ipamukha sa akin na itong apo nilang priority nila eh. Hindi ko nalang sinabi kay Raf. Baka magkagulo eh. Overprotective pa naman ang asawa ko ngayon. Aba, Aika. Hours silang sensitive tong pagbubuntis mo. Do you want me to talk to them? Subukan lang nilang iparinig sa akin. Ito naman, naglalabas lang ako ng sama ng loob. Hayaan mo na. Piloto na kasi yung ex niya. Ako, housewife lang. Humihikbing sabi ng kapatid niya. Parang nahati lalo ang puso ni Ivy. Housewife lang? Ang baba ng tingin mo sa housewife eh. That's one of the hardest careers in the world. Hands-on ka sa anak nyo, sa bahay nyo. Oh, that includes nursing, auditing, housekeeping, etc. Biruin mo, halo-halong trabaho in one. Huwag kang papaapekto sa problematic mong in-laws. Pasalamat sila, wala ako nung mga oras na yun eh. Nang gagalaiting bulalas niya. Ikaw, ate, kumusta ang biyanan mo? Muntik pang masamid si Ivy. I only met them at the wedding. Welcoming naman sila. Hindi nga lang talaga kami madalas magkita kasi, syempre, ibang mundo nila. Di ba, naikwento ko, hindi masyadong close si Baron sa family niya? Don't overthink, Aika. Kapag nalaban na yan ni Mommy, for sure, gyera yan. Huwag mo sabihin na, sa'yo ko lang naikwento. Tumango siya. Oh, ikaw naman, magkwento ka. Ang laki ng eyebags mo. Hindi yan puyat, sure ako umiyak ka. Bakit? Nag-away kayo ni Baron? Mabilis niyang iniba ang usapan sa takot na bigla siyang humagulhol. Hindi nalulungkot lang ako sa sitwasyon ng mga bata. Gusto nilang mag-aral kaso bukod sa walang gamit, nahiya rin silang pumasok. May education drive kasi akong sinalihan itong weekend, may kinseng sumali. Saan kayo nagtuturo? Sa covered court, alaw naman ng barangay eh. Nakipag-coordinate muna kami sa kanila. Napamahal ka na rin sa trabaho mo, no? Ako tong gusto maging teacher pero nagbagong priorities. Ikaw naman, trip mo lang nung una, ngayon super dedicated ka na. Life moves in mysterious way. Komento na niya lang. Nang dumating si Rafael ay nagpaalam na siyang umuwi. Nanibago si Ivy sa biglang pagko-commute. Ayaw na ayaw ni Baron na hindi siya hatid sundo. Kung tutuusin, wala namang pagkukulang ang asawa niya. Nagkalamat lang nung kinukulit niya na itong magkanak sila.
Tama naman ang ginawa ko, di ba? Gusto ko magkaanak. Ayaw niya maging ama. Hindi na kami magkasundo. Sooner or later, iiwan niya rin naman ako. Pangungumbinsi niya sa sarili. Wala siyang lakas ng loob na harapin ito. Gasino ang gamit niya sa apartment. Marami pang naiwan sa bahay ni Baron. Hating gabi nang may tumawag sa kanya. Baron? Tanong niya sa sarili. Hindi lang siya disappointed, kundi nagtaka rin. Rumihistro sa screen ang pangalan ng kapatid ni Baron, si Bruce. Hello ate, I'm sorry for calling you this late. Hindi na nga tayo madalas nagkakasama, mga abala pa ako. May hihingin lang sana akong pabor. Kailangan ko ng tulong ninyo ni kuya ngayon. Tila nahihiyang sabi nito. Ang sama niya naman kung tatanggihan ito. Anong gagawin niya? Samantala sa office ni Baron. Do you have a moment? Annie Raver Wilson, ang Chief Operating Officer ng Lopez Capital, ang kumpanya ni Baron. Yes? Hindi na tinag ang tingin ni Baron sa kanyang laptop. Bakas ang pangingitim sa ilalim ng mga mata niya, senyales ng kawalan ng pahinga. Baron, I think you're losing your focus. Humihingi ng mga investor ng progress report. Wala kaming mabigay. We are waiting for your approval, for your insights. But you seem carried away by this learning center. Alam ko mahalaga ito para sa asawa mo, pero naapektuhan ng ibang projects natin. Thank you, Raver. As you can see, I'm handling it. Magpapatawag ako ng meeting so we could discuss that. Tanging paliwanag niya. Para siyang pinagbagsakan ng langit at lupa matapos matanggap ang annulment paper. Akala ko ba space lang ang kailangan mo? May bala ka na palang iwan ako. Aniya sa sarili. Subsub siya sa trabaho. Higit lalo sa regalo niya sana kay Ivy. Lihim siya nag-iipon ng resources pati na rin ng legal permits para sa learning center na pangarap nito. Kapag natapos at naipatayo niya ba yon, babalikan kaya siya ng asawa? Imposible. Aware siyang malabo. Kung nagawa ni Ivy na mag-file ng annulment, malinaw na ayaw na talaga nito sa pagsasama nila. Pati ang operations nila naapektuhan na. Alam niyang negative ang dating yun sa investors at employees ng Lopez Capital. Nagpatawag agad siya ng meeting para resolbahan yun. Sir, emergency call po from Sir Bruce. Anang sekretary niya. Katatapos pa lang ng meeting. Problemado na siya at dumagdag pa ang tawag nito. Tell him I'm busy. Sir, importante raw po tungkol kay Baste sa pamangkin mo raw po. Napilitan siyang sagutin ng linya. Kuya, you're the only one I trust. Ayoko namang guluhin si na mom at dad. They're too old to be stressed out. Nasa vacation si na Kuya Briggs at family niya. Get straight to the point. Putol niya rito. I'll take Rhea to the US for her heart surgery. Napaparanoid naman akong iwan si Baste sa supervision ng mga yaya. Can you please look after him for a while? Tinawagan ko rin sa Ate Ivy. Nasabi niya ba? Wala naman daw problema basta matulungan niya ako. Alam ko hindi tayo magiging malapit pero I always look up to you, Kuya. Natulala si Baron. Masyado nang na-overwork ang utak niya para sa napakaraming impormasyon. Ipapasundo ko si Baste. If you need anything else, just contact me. Anya. Hindi naman sarado ang puso niya sa pinanggagalingang pamilya, lalo kapag tungkol sa mga pamangkin niya. Pero sa puntong yon, isa lang ang nangingibabaw kay Baron. Tinawagan niya si Ivy. Makailang ulit niyang sinubukan nung una. Ang problema ay naduduwag siya. Abot ang kaba sa lalamunan ni Baron. Sana hindi pa ito nagpalitang numero. Can we talk? Sambit niya agad ng gumana ang linya. Pupunta ako sa mansion bukas. Bala ko sanang kunin ang gamit ko. I guess, mukhang dyan na muna. See you then. He's conflicted. Mahal niya si Ivy. Pero kung ayaw niyang ibigay ang gusto nito, mas mabuting palayain niya na ang babae. Bagay na hindi niya rin kayang gawin. Kinabukasan ay sininghala ni Ivy ang sarili bago pindutin ang doorbell. Kanina pa siya nakatayo sa harap ng gate. Tagaktak din ng butil ng pawis sentido niya. Hindi pwedeng tumuloy ang taxi dahil exclusive village yun. Ma'am, bakit ka po nagdo-doorbell? Nagbakasyon po ba kayo sa inyo? Nagtatakang tanong ng driver matapos siyang pagbuksan. Tipid siyang umiti. Nandyan ba si Baron? Pareho silang napaigtad ng may matinis na palahaw galing sa loob. Hindi nga ako makalis. Nandyan na po ang pamangkin niyo. Kanina pa sila nag-aaway. Nag-aaway? Inaaway ni Baron ng bata?
Pinigilan niyang matawa. Pasaway ma'am, katatapos ko lang mag-car wash kahapon. Tignan niyo po, tinapunan ng ketchup ang salamin. Mariing napalunok si Ivy. Kaya pala ganun ang pakiusap ng bayaw niya. Walang yaya na makatatagal sa bata. Sige po kuya, pasok na po ako. Eksaktong pagbaling niya sa bukana ay napatili siya nang may hotdog na bumulusok sa kanyang direksyon. Oh my gosh! Bulalas ni Ivy na makitang puno ng ketchup ang dibdib niya. Sebastian! Hiyaw ni Baron. I don't like it here! I don't like you! I wanna go home! Sigaw pabalik ng bata. You can go anywhere else. Dito ka lang. Look at what you did to your aunt. I'll confiscate that iPad of yours and you will never touch it again. Nanggagalaiti na ring saad ni Baron. I hate you! I like Tito Bricks more! Umalingaw-ngaw ang atungal ng bata. Go upstairs. Stay in the room. Sagot ni Baron dito. Nagdabog si Baste bago tumakbo patungong hagdan. Nasinghala na naman ito ng tiyuhin. Baron! Kalmadong tawag ni Ivy sa asawa. Lumapit agad ang lalaki sa kanya. I'm sorry. I'll get you some towel. Hindi ko inaasahan na ganitong ugali ng batang yun. Ako na. Ako na rin nakakausap sa kanya. Malilate ka na sa trabaho. Hindi niya napigilan na ayusin ang necktie nito. Thank you. Hindi ako makahindi kay Bruce. I don't know what to do with this one. Kaya nga nandito ako, tutulungan kita. Ivy, I badly want to talk to you. Mamaya, promise, dito lang ako, hihintayin kita. Bakas ang pag-aalinlangan sa mukha ni Baron bago siya iwan doon. Sa puntong yon, na-realize ni Ivy ang kagagahan niya. She missed Baron so much. Iwi-withdraw niya ang annulment. Pinahirapan niya lang ang sarili. Hindi niya kaya nang wala ito. Di bali na kung wala silang anak. Di bali na kung hindi sila magkasundo. Ang gusto niya lang ay humingi ng tawad sa asawa. Mapatawad kaya siya nito? Baka na-turn off na si Baron sa kanya. Paggalis ni Baron ay pinuntahan ni Ivy si Baste sa silid nito. Baste, si Tita Ivy to, papasok ako ha. Hinigpitan niyang hawak sa tray sa kamarahang binangga ang pinto. Masyado pa itong maliit nung una niyang makita. 5 years old na si Baste ngayon at malusog. Maiintindihan niya kung mailap ang bata lalo't hindi naman sila madalas na nagkakasama. I brought you snack. Hope you like chocolate cookie and milk. Kung gusto mo ng iba, kukuha agad ako. Anya pa, nakabusangot ang bata. Abala ito sa pagpipindot sa gadget. Bakit naandyan ka sa sulok? Malamig ang sahig. Come here. Dinedma siya nito. Natawa si Ivy na mahina. Hindi na bago sa kanyang ganoon. Kabisadong-kabisado na niya ang gagawin para makuha ang kiliti ng mga batang gaya ni Baste. Oh, you like games about zombies? I don't play games, pero I watch zombie movies and they're so fun. Pangungulit niya pa. Ngiting tagumpay siya na magangat ito ng tingin. You're not scared of them? Tanong ni Baste. No, bakit? Ikaw, takot ka sa zombies? No way, I'm tough. But mommy doesn't want me playing games. Bigla itong umiyak na mabanggit ang ina. I hope mommy's fine. Of course, she will be. Sumubsob ito sa kanya. Sorry for the hotdog, tita. I understand, baby. Just don't do it again, okay? Bakit mo pala tinapon yon? Tito is so sungit. Tito is so galit. I so hate him. Bumuntong hininga siya. You know he cares for you, right? He's busy and stressed about work. Please listen, baby. For now, dito ka muna sa amin. Aalagaan ka namin. We'll wait for your mom and dad. They will be fine para hindi sila mag-alala. They want us to take care of you. Tumango ang bata. Is he mad? Is Tito mad? No, hindi siya magagalit sa'yo. He loves you, okay? Paniniguro niya pa rito. Natamaan siya sa sinabi. Hindi lang kay Baste, kundi para rin sa kanyang assurance na yon. Dala mo ba yung hotdog kanina? You like hotdogs? Wanna help me cook some for lunch? Engganyo ni Ivy sa bata. Yes, tita. Bibo naman pala ito. Siguro'y nadala ng takot sa pagalis ng mga magulang. Napagalitan pa ni Baron kanina kaya nagmaktol. Look, you see the change in color? Luto na. Karaga ni Ivy si Baste para masilip nilang pareho ang hotdog sa kawali. Luto na! Pangkagaya nito sa kanya. Why are you copying me?
Natatawa niyang reklamo dito. Humagikik si Baste. You want some, hmm? Yup, I want the biggest one. Turo nito. Hinulog niya sa mantika ang natirang hotdogs. Natigilan siya na lumapit si Baste sa tainga niya. Tito is watching. Bulong nito. Huwag kang matakot sa kanya, hindi siya galit. Paalala niya sa bata na paalala niya rin sa kanyang sarili. Hi, kanina ka pa? Akala ko mamayang dinner ka pa uwi. Hotdogs pa lang ang nandito, magluluto ako ng iba. Don't bother, that's fine. Wala na rin naman akong meeting, I'll help you. Putol ni Baron sa kanya saka bumaling sa pamangkin. Oh boy, I bought you some toy cars. You like them, right? Sorry, I didn't mean to shout at you earlier. Inangat ni Baron ng mga kamay sa harap ni Baste. Naestatwa si Ivy sa kinatatayuan. Sa wakas, umamot si Baste at nagpakarga din sa tiyuhin. Nagdampi ang mga braso nila nang kunin ni Baron ng bata. Daig niya pa ang teenager na kinuryente sa kilig. Kinagabihan, palagay na ang bata sa kanila. Akala niya ay magdamag silang mahihirapan na pakisamahan ito. Mahimbing na ang tulog ni Baste sa kwarto. You're really good with kids. Nakuha mo agad ang loob niya. Untag ni Baron. Kanina pa siyang pinapanood nito. Inayos niya muna ang kumot ni Baste sabay bukas ng lampshade. Sanay na ako. Simpleng kwento, pagkain lang ang katapat niyan. Anyway, he likes you now. Nakangiting ani Ivy. Really? Sinili pa ni Baron si Baste bago patayin ang ilaw. Nauna siyang lumabas mula sa guest room. Nakasunod naman na lalaki sa kanya. I asked him kung bati na kayo. Hindi mo na siya hater. Thankfully, ayoko maging villain sa paningin niya. Pareho silang natawa. Maya-maya pa ay huminto sila sa tapat ng master's bedroom at nagkatitigan. Awkward tuloy. I hope you stay. Bigla nitong turan. Hindi ako aalis. Ngayon ko lang na-appreciate ang kapatid ko. If it wasn't for the request, if it wasn't for Baste, you won't come back here. Imposibleng balikan mo ko. Tila nalukot ang dibdib niya nang mabanaag ang nagbabadyang luha sa mga mata nito. For the first time, I didn't know what to do. Ang gulo-gulo ng isip ko. I hope you stay. Please stay. Please don't leave me. Patuloy pa ng lalaki. Hindi na ako aalis, Baron. Naiiyak niyang tugon. I'm so sorry. I wasn't thinking right. Masyado ako nasaktan. Inisip kong hindi ako ganun kaimportante sa'yo. Masyado ako nape-pressure because we're not getting any younger. Baka nasasakal kita, baka hindi ka na masaya. Kaya naisip kong ako na lang ang aalis. Tuluyan na siyang napaiyak. I thought you don't want me anymore. Madali din sa akin ang ipahanap ka, Ivy. But I tried every day not to look for you kasi akala ko hindi ka na masaya sa akin. You filed an annulment. Hindi ko alam ang gagawin ko. Parang lahat ng plano ko nawala. I lost my mind. I felt like I will be crazy. Ganyan palang iniisip mo? Ang akala ko wala ka ng pakialam. Baron, hindi ko kayang ituloy ang annulment. Patawarin mo ako. Please accept me back. I'll do anything. Hindi na kita kukulitin. I'll respect your decision. I won't pressure you anymore. Pakiusap niya. Hinila siya ni Baron sa isang mahigpit na yakap. Humakbang ito paatras at namalayan niyang nasa loob na sila ng kwarto. I understand your reasons. Ako ang nagtulak sa iyong umalis. I should be the one apologizing, Ivy. Ako dapat ang makiusap sa Johan. I love you so much. I don't want to lose you again. Sinapo nito ang kanyang pisngi. Mariing pumikit si Ivy nang sunggaban ni Baron ng labi niya. Mapusok at puno ng pangungulila ang palitan nila ng halik. It's been a while since they last shared the bed. Tanging kumot ang nakatakip sa kanilang mga katawan. Madaling araw na sila natapos. Ganoon sila kauhaw sa isa't isa. Kinintala ni Baron ng halikang balikat niya. Umalis siya sa pagkakaunan sa patipunong braso nito. Bakit? Aalis ka? May takot sa boses nito. Meron pa yata akong pill sa cabinet. Nakangusong umiling ang lalaki sabay po sa baywang niya. Baron, I told you, ayoko ma-pressure ka. Kung hindi ka pa ready, I respect that. Paniniguro ni Ivy. It's not that. I don't want a child. I mean, I'm just scared. Kaya kong bumuhay ng bata, pero natatakot ako kung paano magpakaama. I wish I know how to be a good father. Sa wakas ay inamin nito ang dahilan.
Humiwalay si Baron para umupo. Sandali pa siya na-distract nang dumaustos ang kumot. Bumalandra ang katawan nito sa harap niya. Ang tanga ko talaga kung makikipaghiwalay ako. Saad ni Ivy sa sarili habang nakatitig sa kabuuan nito. Han, I want to be honest with you. Kumabog ang dibdib ni Ivy sa kaba. Anong ibig nito sabihin? May tinatago si Baron sa kanya? Ampun ako ng mga Lopez. Napaawang ang bibig niya sa pagkabigla. I don't know who my real parents are. Nagkaisip ako, nasa ampunan na ako nun. There came Mrs. Amanda and Mr. Bobby Lopez. Matagal daw bago sila magkaanak, so they adopted me. Hinaplos niya ang pisngi ni Baron nang mangilid ang luha nito. Taimtim siya nakinig sa asawa. I was so happy and thankful finally. Kaya lang nang dumating sina Bruce at Briggs. Pakiramdam ko na wala na ako ng lugar sa pamilya nila. Ampun lang ako, Ivy. Dumayo ako. I tried to have my own life. Pinaghirapan ko ang pangalan ko so I can be more than just that adopted child. Iyon pala ang dahilan kung bakit malayo ang loob nito sa mga Lopez. Malaki ang utang na loob ko sa kanila. They did not abandon me. Kahit sina Bruce at Briggs, tinuring nila akong parang kapatid. They respected me. Hindi ko lang maiwasan na maiinggit na magselos. That's my biggest insecurity. Kaya tinanggap ko ang pag-alis mo. I felt like I don't deserve you. That I don't deserve to be a father. Hindi makapagsalita si Ivy sa narinig. Sising-sisi siya sa mga nasabi nito noon. Malalim ang pinanghuhugutan ng asawa niya at hindi yun basta preference lang. Bakit ngayon mo lang sinabi? Anya. Natakot ako nun. Paano kung magbago ang tingin mo sa akin? Baron, I didn't love you because you're a Lopez. Pasok sa standards ko ng tall, dark at handsome. Bonus ng yaman mo. Attracted na ako unang kita ko pa lang sa'yo. Hindi magbabago yun. I'm so proud of what you've become. Maranghinag ka ni Baron ng kanyang labi. Let's make a home for us. Magkakaroon ka ng pamilya na matatawag mo sa'yo. Magkasama tayo, magtutulungan tayo. I love you, Baron. Giit pa ni Ivy. And you're pretty, sexy and smart. And I love you even more. Inubos nilang natitirang gabi para sa mainit at tagpong yon. Minuto lang yatang pagitan bago sumikat ang araw. Kahit walang tulog, napilitan sila magmadali dahil gising na si Baste. Hindi hamak na mas madali ng pakisamahan ng bata kaysa kahapon. Nag-request pa itong maglaro sa mall, bagay na pinagbigyan nila agad. Kinabukasan ay tumawag si Ivy sa head ng organization para magpaalam. Hello, si Teacher Ivy po ito. I would like to inform you na hindi ako makakasama next week. I had some conflict in schedule eh. By the way, gumawa pa po ako ng materials. Inedit ko ang ilang copy natin. I hope you don't mind. I'll send the layout to your email later. Sorry and thank you for the opportunity ah. Ako pa nga po natuto sa mga batang nakausap ko. Mahabang litanya ni Ivy sa linya. Wag po kayo mag-sorry. We are very thankful for your efforts, teacher. Enjoy your vacation, ma'am. Until next time po. Sagot ng activity head ng education drive. Naglib muna siya sa trabaho kaya nagpaalam na rin siya sa education drive. Are you done? Silip ni Baron sa pinto. Kanina pa, kinausap ko lang yung head ng organization. You were doing meaningful things while we're apart. Habang ako hindi makapagtrabaho na maayos dahil wala ka. Anong ginawa mo sa akin, Ivy? Ikaw lang nakakagulo sa focus ko. Tumitig siya rito sa kanatawa. Ang cheesy? Is that your speaking, Baron? Pangasar niya. Kumunot ang noon nito. We're all good now, right? So, call me honey again. Napapangiting umirap si Ivy. Tumingkayad siya para abutin ang labi nito. I love you, honey. Mapang-akit niyang bulong. Maaga pa, gising ang bata. Bulong pabalik ni Baron. Tita, tito, what's taking you so long? So tagal. Hiyaw ni Baste mula sa ibaba. Parang ito ang preview ng buhay natin kapag may anak na tayo. I think I can handle this. Mapupuyat lang kasi sa gabi tayo. Makahulog ang ani Baron. Narinig mo ang bata, tara na. Putol ni Ivy. We really should go. Huwag tayo sa kwarto, baka hindi na tayo makalabas ulit. Hinampas niya agad ang braso nito. Pasimpleng nagnakaw pa ng halik si Baron sabay sabi ng,
I love you the most, hon. It was one of the happiest moments in her life. Mas gumaan para sa kanila ang mga sumunod na araw. 1 month later, muling na-distract si Baron ng sulyapan sina Ivy at Baste. Nasa balkonahe siya kaharap ng laptop. He chose to work from home. Total, maayos nang muli ang operasyon sa kumpanya. Tanaw niya ang kislap sa mga mata ni Ivy habang nakikipagkulitan sa bata. Isang tingin lang sana, kaso nag-e-enjoy siyang panuorin ng dalawa sa pagdidilig ng halaman. Paunti-unti ring natunaw ang takot sa kanyang dibdib. Wala namang ibang pumipigil sa kanya kundi ang takot na maging isang ama. Paano niya mamahalin ng tama ang magiging anak niya kung siya mismo hindi yun naranasan? Iyon ang dahilan kung bakit sa kabila ng lahat ay malala ang kanyang insecurity. Thankfully, Ivy is there for him. I can't believe you let that child in here. Pasawayan, mainitin pa naman ang ulo mo. Ani Briggs, mas matanda siya rito ng 3 taon. Bumisita ang kapatid niya para kamustahin ang pamangkin nila. Wala akong choice. Besides, wala ring choice si Bruce. And Ivy's here anyway. Masungit yan tugon. Have you visited Mom and Dad? I told them about this. Nag-aalala na rin ako. Hindi sumasagot si Bruce. Mag-iisang buwan na si Baste sa kanila at bihira silang makatanggap ng update mula kay Bruce. Kaya nga nasa akin si Baste para hindi sila mag-alala. Bruce doesn't want them to know. They have to know whether you like it or not. Tutol nito. Palagi talaga silang nagsasabong. Maghahanda kami ni Baste na merienda. May request ba kayo? Singit ni Ivy na nooy katatapos lang magdilig. Anything, hon. Lasagna, ate. O sige, bibili ako ng sangkap. Sama mo si tita baby ha? Binuhat ni Ivy si Baste. Nang makalis ang asawa niya, sinamaan niya ng tingin ng kapatid. You should just ask for a bread. Pinahirapan mo pang asawa ko. Asik niya. Sige, tawagin ko si ate. Ate Ivy, ayaw yata ni kuya. Stop or I'll kick your ass. Biglang humalakak si Briggs. Bakit ang pikunin mo? Noong mga bata pa tayo, matino ka pang kausap eh. Sumeryoso rin ito kalaunan. You didn't answer me. Have you visited them? They missed you. Akala ng mga ito ay umalis siya para magpaka-independent. Hindi niya masabi na may itinatago siyang hinanakit. Last time we all talked, nung kasal niyo pa ni ate. Dagdag pa ng kapatid niya. Pare-pareho naman silang may ibubuga pagdating sa kagapuhan at appeal. Pero kung pagmamasdan, iba ang hubog ni Baron. Mas matured at manly ang features niya kumpara sa dalawa. It was not a public knowledge that he is an adopted child. Hindi rin naman malapit sa media ang mga Lopez. Tanging relatives at family friends lang nila ang nakakaalam. Hanggang kailan niya ba pagsasaraduhan ng puso ang mga ito? Nagawa niyang itago kay Ivy ang sensitibong detalyeng iyon. Buntik pa silang magkasira dahil sa insecurity niya. I will visit them soon. Gaya ng lagi niyang sinasabi. Nagbuntong hininga si Briggs. That's what you say all the time, pero hindi ka naman nagpapakita sa gatherings. Ganun ka baka busy, kuya? Baka isipin ni Ate Ivy, kinakahiya mo siya. You have no idea how proud I am of my wife. Defensive na saad ni Baron. Gumapang ang takot sa dibdib niya. Sana hindi katulad nito ang iniisip ng asawa niya. Kung si Bruce o si Mom at Dad, napapaikot mo, ako hindi. I can see you, kuya. You're mad at us, right? Para siyang na-corner sa sinabi nito, hindi siya nakapagsalita. Nakwento rin yun ni Mom, nabanggit minsan ni Dad. They're afraid, baka raw galit ka. Mahinang dagdag nito. They said that? Bakit naman ako magagalit? Kunwaring anya. Wala siya kung wala ang mga Lopez. Hindi niya naman nakakalimutan. Mahirap lang talagang manatili sa lugar na alam mong sabit ka lang. Masaya silang invited pa rin sila sa kasal mo, pero natatakot silang hindi na sila parte ng buhay mo. They are proud of you. You made a name for yourself. At least doon pa lang, sulit ang hirap nila. Masaya sila napalaki ka nila ng tama. Umiwas ng tingin si Baron. Tumagos sa kanyang litanya nito. Kuya. Madamdaming tawag ni Briggs. Gusto mo, punasan ko ang luha mo? Sinamaan niya ito ng tingin. Umalingaw-ngaw ulit ang tawa nito. Akmang babatuhin niya ito ng papel nang tumakbo ito patungo sa loob. Kahit kailan, loko talagang isang yun. Mas pilyo ito kay Bruce ngunit parehong mataas ang respeto sa kanya. Siguro naman,
Panahon na para palayain ang mga kinikimkim niyang mabigat sa dibdib. Ayaw na niyang makulong sa issues niya sa kanyang sarili. Hating gabi na makatanggap siya ng update mula kay Bruce. Nasa kama na silang mag-asawa at naalimpungatan sa biglaang tawag nito. Successful ang heart surgery ng asawa nitong si Rhea. Sa makalawa ay kaya na raw bumiyahe pa uwi. Mabuti naman kung ganon. Rhea must be nice. Sila ni Mira nagayos ng makeup ko nung magka-problema sa makeup artist nung kasal. Remember? Ani Ivy. Sumagi tuloy sa isip niya ang sinabi ni Briggs. I'm sorry. Anya rito. Sorry, San. For taking away your chance to meet them. Ako tong may issue sa kanila, nadamay ka pa. I know, you know how I try to distance myself from them. Kung paano tinatanggihan ko mga gatherings ng pamilya. Hindi ko man lang tinatanong ang opinion mo. Huwag mo sana maisip na ikinakahiya kita. Baron, naiintindihan ko. Naguguluhan ako nung una, oo. But now that I know your reasons, malinaw na sa akin ang lahat. And I find it valid. I can see your pain. Naiintindihan ko kung saan ka nagagaling. Malapit ka sa pamilya mo. Ayoko masali ka sa ganito. Ayoko idamay ka sa personal issues ko. From now on, I will try to reconnect with them. Huwag mong gawin para sa akin. Gawin mo para sa'yo. Hindi pa naman huli ang lahat. Nasubukan mo na ba mag-open up sa parents mo? No, but I'll try. For me, for you, and for the family, we will build together. I'm always here for you, Han. Kulang ang salita para masabi niyang nararamdaman para kay Ivy. Ang alam niya lang, pinuna nito ang puso niyang uhaw sa purong pag-ibig. I love you more than everything, Ivy. Mawala na sa akin ang lahat, wag lang ikaw. He became capable to love because of her. Sigurado siyang kaya niya ring maging mabuting ama sa kanilang magiging anak. Mariing pumikit si Baron sabay mahigpitan niya po ang asawa. Makalipas ang 2 araw, inayos ni Ivy ang seatbelt ni Baste. Kaysa bumiyahe pa si Bruce para sunduin ang bata, ihahatid na lang nila ito. Saglit din silang dumaan sa public market para bumili ng sariwang prutas. I'm gonna miss you, baby. Bibisita kami sa inyo kapag free kami, okay? Paniniguro pa niya sa bata. I'll miss you too, tita. Are you excited? Tanong ni Baron. Nakangiting tumango si Baste. You behave, Baste, ha? Paalala pa ni Ivy. Nang makarating sa bahay ni na Bruce, ay tumakbo agad si Baste palabas ng sasakyan. Umiyak pa nga ang bata nang kargahin ng ama. Thank you, Ate Ivy, Kuya Baron. Anito. Where's Rhea? Tanong ni Baron. May prutas kaming dala. Sigunda niya. She's asleep in the guest room. Mahirapan pa siyang maghagdan kung sa kwarto pa namin. Dito na kayo mag-lunch. Request ni Rhea na magpasalamat din ng personal. Libre naman sila para sa araw na yon. Negosyong pinag-uusapan ng magkapatid. Habang siya ay tinutur ni Baste sa kwarto nito. Maya-maya pa ay may kung anong ingay sa sala. Dumating pala sina Briggs at ang asawa nitong si Sophie. Ate Ivy! Bati ni Sophie sa kanya. Binati niya rin ito pabalik sa kabumeso. We came here quickly after you called. Kumusta si Rhea? Ani Briggs. Nagpapahinga pa. She has to wake up by lunchtime though for her meds. Nasaan sina Steph at Seth? Tukoy ni Bruce sa mga anak ni na Briggs. Iniwan muna namin sa nani nila. Si Sophie ang sumagot. Papunta din dito sila mama at dad. They want an update too. Oh, yan na pala sila. Ani Briggs. Muntik pang isara ng garden gate ang sumulpot ang puting kotse. Bumaba mula roon sina Mrs. Amanda at Mr. Bobby Lopez. They were aging like a fine wine. Talagang elegante pa rin. Lolo! Lola! Hiyaw ni Baste. Dali-dali siyang lumapit para bumeso sa kanyang in-laws. Ivy, it's been a while. Bati ni Mrs. Amanda. Mabutit wala kang klase. Ani Mr. Bobby. Nakalive po ako. Mabuti nga po walang naging conflict sa schedule namin. Sagot ni Ivy. Mabuti talaga at napakakulit pa naman ng batang to. Natatawang pinisil nito ang pisngi ni Baste. Nang makita na mga ito si Baron, ay ito naman ang niyakap na mag-asawa. I heard the company's doing great. Anang Mr. Bobby sa anak. Of course, I learned from the best. Sagot ni Baron. Bagay na nagpangiti sa mga magulang nito. You always make us proud. Anang mother-in-law niya.
Sunod namang tinungo ng mga ito sina Briggs at Sophie at kinausap naman si Bruce tungkol kay Rhea. Nagkatinginan sila ni Baron. Umukit ang ngiti sa labi ng asawa niya, bagay na mas nagpasaya sa puso niya. Nagmistulang reunion yon. Puno ang dining table dahil nagpatawag ng catering si Bruce. Kasama na rin ito si Rhea na makabalik sa Commodore. Hey guys, calm down. Natatawang saway ni Bruce nang dumugi ng tanong ang asawa nito. I feel better now. Salamat po sa pagbisita. Ate Ivy, Kuya Baron, thank you for looking after Baste. Bagaman nanghihina ay nakangiti pa ring pasasalamat ni Rhea. Negosyo, pamilya at mga anak ang laman ng usapan. Nakikisali din si Baron. Miski siya, hindi niya naramdaman na left out siya. Katunayan, sila nga ni Baron ang topic dahil mailap daw silang pareho. Daig niyo pa nakatira sa abroad, nakakainis. Tumalaw naman kayo paminsan-minsan. Reklamo ni Mrs. Amanda. Busy po, Mommy. Kunwaring saad ni Ivy. Baron has assistants. Anyway, he wants, he can go anywhere. Ikaw naman, Iha, may bakasyon din. I want to bond with you. Dagdag pa ng mother-in-law niya. Hayaan mo na, busy sila sa trabaho, busy rin sa pagbuo. Makahulog ang turan ni Mr. Bobby. Namula ang pisngin niya na maintindihan yon. Gumuhit ang ngisi sa labi ni Baron. Bago sila umalis ay nangako silang bibisita ulit at dadalasan nila. Are you okay, Han? Tanong ni Ivy. They're on their way home at kanina pantahimik si Baron. Ang kaliwang kamay nito ay nasa manibela habang ang kanan ay nasa kamay niya. I belong, Han. I feel like I belong with them. Because you do. Parte ka ng pamilya nila. Paulit-ulit nilang sinasabi na proud sila sa'yo. Bruce and Briggs look up to you. Ikaw ang standard nila, Han. Ako lang pala nag-iisip ng mali. All this time, we're good. Pero sobrang insecurity ko, nilayo ko ang sarili ko sa kanila. Ako lang palang may problema. Kunot noong saad ni Baron. Han, don't be too hard on yourself. What you felt was valid. Ang mahalaga, na-realize mo na mahal ka talaga nila. Tumango ito. Makalipas ang ilang buwan ay binisita nila si Aika na nooy nagle-labor na at nasa DR na ng ospital. Kinakabahan ako. Bulong niya sa asawa. I don't know why, pero kinakabahan din ako. Ani Baron. Tuloy ay natawa silang pareho. Mag-training na tayo habang hindi pa ako buntis. May preview na tayo sa buhay may anak kay Baste. Ito naman, real-life demonstration kung ano gagawin natin kapag manganganak na ako. Dugtong pa ni Ivy. Pinigilan niyang humalakhak na maramdamang nanlamig ang palad ni Baron. Nagmano sila sa mga magulang niya. Present din ang pamilya ng bayaw niyang si Rafael. It's the boy! Maya-maya ay balita ni Rafael. Sinadya ng mga itong hindi magpa-ultrasound dahil gustong masorpresa sa gender ng baby. Umani ng hiyawan yon. Ang ingay ng pasilyo dahil sa kanila. And the girl! Buliles pa ng lalaki. Nanlaki ang mga mata ni Ivy. Ma, pa, may lahi ba tayong kambal? Anya. Sa side ng papa mo ang alam ko. Anang mama niya. Hinapit ni Baron ng baywang niya sa bayuko malapit sa kanyang tainga. God, I'm so excited. Gusto ko rin na magka-baby na tayo, Han. Natatawang kinurot niya ang braso ng asawa. Paglipas ng araw ay hindi niya maiwan ang kapatid. Naintindihan naman yun ni Baron. Pansamantala siyang nanatili kina Aika. Paulot puli ng cute! Nanggigigil niya saad. Tulog ang mga bata sa crib. Uy, ate! Kayo ni Kuya Baron, malapit na kayo mawala sa kalendaryo. Pangasar ni Aika. Maghintay ka, dadamihan namin. Mayabang niyang sagot. Confident na siya dahil pareho na sila ng priorities ni Baron. Kung pwedeng magdamagan nga para makaupo sila agad, ginagawa nila. Sa ngayon, gagawin ko tong parang on-the-job training. Dagdag ni Ivy. Bumungis-ngis ang kapatid niya. Ate, ang saya ko. I've never felt more fulfilled. Nagsorry din sa akin ng in-laws ko. Siguro naman nakita nilang efforts ko bilang asawa at ngayon, bilang ina, okay na kami. Naiiyak na kwento ni Aika. Nakahinga na maluwag si Ivy. Mabuti naman. Ako rin pala may hindi na ikukwento. Ano yun? Another kagagahan moment ko.
Muntik ko nang hiwalayan ng Kuya Baron mo. Hindi nga muntik eh. Nag-file na ako ng annulment. Gaga ka! Galit na bulong ni Aika, hindi pa man siya natatapos. Wow, te! Hiyang-hiya naman si kuya sa'yo. Ay, oo na. Aminado na nga ako. Pero bakit? Okay na kayo ngayon? Matagal na. 1 week lang siguro nang umalis ako at nag-file. Hindi rin ako nakatiis. May emergency daw ang bayaw ko last time kaya sa amin iniwan ng pamangkin namin. Nakipagayos ako. Paliwanag ni Ivy dito. So, bakit nga? He made it clear before na ayaw niya mag-anak. Ako rin naman, so go lang. Ayoko rin. Tapos, within the marriage, biglang nagbago ang isip ko. I love kids. I realized na gusto ko rin mag-anak. Hindi na kami magkasundo. Nung bumisita ka rito, hiwalay na kayo nun? Wala talagang formal na pag-uusap. Ang sabi ko, kailangan ko ng space. Emotional ako eh, nag-file ako. Baliw ka ate. Hindi ka na makakahanap ng gaya ni Kuya Baron. Natakot nga rin ako eh. We're on the same page now. Madadala naman pala sa pag-uusap. Tinawanan niya lang ang nangyari. Kinukulit pa siya ni Aika pero hanggang doon lang ang sinabi niya. She protects Baron's story like it's hers. Kaya kayo ni Rafael, maging open kayo sa isa't isa lagi ah. You settle any misunderstandings sa ASAP. Payo niya pa. Imbes na sumagot, sinanyasan siya ni Aika na lumapit. Muntik pa siyang mapatili nang hilahin siya nito para yakapin na mahigpit. Ikaw, nakakainis ka. Makapagsalita na maging open sa isa't isa, ikaw nga tong secretive. Ay, magkakampi tayo lagi. Lapitan mo ako kapag may problema ka. Thank you, my one and only sis. Pinigilan niyang maluha. After everything that happened, naging emosyonal siya lalo. Sa wakas, natuloy na rin ang naudlot nilang bakasyon. They enjoyed every second of the trip to Palawan. Saktong balik eskwela nang pumatak ang birthday ni Ivy. May surprise birthday cake at flowers pa siya sa faculty. Ang hindi alam ng mga ito ay may hinanda din siyang kaunting pagkain. Ang blooming teacher! Puri ni Teacher Bianca. Bongga talaga si Teacher Ivy. Thank you po, kain po kayo. Hindi mabura ang kanyang ngiti. Sir Jason, kumusta pa ng education drive? I had something to manage nawala na ako ng extra time. Paliwanag niya rito. Don't worry ma'am, maayos po. Nagamit din namin ang learning materials na pinadala mo. Happy birthday po. Mabuti naman. Thank you sir. Excited na siyang matapos ang araw na yon. Paglabas sa parking lot ay nakaabang na si Baron sa kanya. Hindi man lang ako nakaayos. Nguso niya. You're always beautiful in my eyes and I love seeing you in your uniform. Kunwaring umirap siya. Ngumisi naman si Baron. Mahuhuli na raw kasi sila. Alam niya may hinahanda itong sorpresa kaya nagmamadali. Nagtataka siyang bumaling dito na mapansing patungo sila sa Lopez Capitol Building. Anong ginagawa natin dito? Pabiro niyang hinampas ang asawa dahil tumawa lang ito. Oh my gosh! Naiiyak niyang bulalas. Happy birthday, Teacher Ivy. Present ang relatives nila ni Baron. Naroon din ang employees nito na patuloy ang greeting sa kanya. Maging ang helper at driver nila nagtipon din doon. Buong conference hall ng building ay nakadedicate sa birthday celebration niya. May mahabang mesa na puno ng pagkain at entablado sa harapan. May program pa! Puna ni Ivy dahil may MC doon. Hindi nag-register sa isip niya mga nangyayari. Akala niya ay simpleng celebration lang yon. Ngunit ang mag-flash screen ng pamilyar na project ay bumuhos agad ang kanyang mga luha. Kailan mo pa sinimulan to? Lumuluha niyang tanong. Ang pangarap niyang learning center, ipinapaliwanag ng presenter sa unahan. Para siyang nahihilo sa dami ng investors na magbibigay pondo doon. In the past few months, tungkol dito lahat ng urgent at late at meetings ko. I know it will be worth it. I love you so much, honey. Bulong ni Baron. Ipinakilala pa siya ng asawa sa ilang bagong dating na bisita. Ang huling parte ng programa ay nauwi sa pagkain at sayawan. Sandali niyang niyaya si Baron sa office nito para makapag-usap ng pribado. Are you happy? Tanong ni Baron. That question is crazy. I'm so happy right now. Honey, hindi ko alam na itong pinaghihirapan mo. Tutulong ako.
Ako nang bahala mag-outsource ng volunteers. Yung NGO, I can reach out to them. I'm so happy. Humihikbing saad ni Ivy. Pinupog niya ng halikang asawa. I love you so much. Actually, ako rin may surprise. Kagat-labing banggit ni Ivy. Now, why do I feel nervous? Natawa siya. Hinugot niyang maliit na box mula sa bag at inabot dito. Sing-sing ba to, Han? Are you proposing? Because I want to marry you again and again. Ani Baron sa kabinuksan yun. Hindi niya mabasa ang emosyon ng asawa matapos masilayan ang laman ng box. I realize na delayed ako nung nagbakasyon tayo. Akala ko stress lang. Naputol ang sasabihin niya nang sunggaban nito ang kanyang labi. Parehong nangilid ang kanilang mga luha. You're pregnant, Ani Baron. Hinalikan siya nito na parang wala ng bukas at buong puso niyang tinugunan yon. Sa puntong yon, pareho na silang handa para sa bagong landas sa kanilang tatahakin. Their relationship felt renewed, mas bukas at mas matatag. Love conquered their fears and imperfection. Sa parehong pagmamahal din nila huhubugin ang kanilang sariling pamilya. The end. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!